Bakit nga ba may mga taong ayaw o hindi gustong magstay dito sa Canada? For today's video nga pala ay nag-iimpake na kami para sa pag-uwi ni nanay sa Pilipinas. Magdadalawang buwan na nga si nanay dito ngayong November 7 pero gustong gusto na niyang umuwi. Marahil ay napapaisip ka dahil napakaraming gustong magpunta sa ibang bansa, especially dito sa Canada. Pero may mga taong hindi tumatagal o ayaw manirahan dito. Bibigyan ko kayo ng 3 kadalasang dahilan kung bakit daw hindi nila gustong magtagal dito sa Canada. Ang pinakaunang dahilan ay malamig. Halos nga karamihan sa mga lugar dito sa Canada, kung hindi man malamig, ay sobrang lamig. Kaya naman dahil masanay tayo sa tropical season, masanay ang katawan natin sa warm na panahon. Idagdag pa nga natin na tumatanda na rin ang ating mga magulang. Kaya naman mas ayaw nila ng malalamig na klima. Pangalawang dahilan ay mas mataas na gastusin o cost of living. Alam naman natin na kahit saang bansa ka magpunta ay mataas na lahat ng bilihin. Pero dahil nga natututo na rin sila mag-convert, kaya naikukumpara nila ang mga gastusin. Idagdag pa nga natin ang insurance nila monthly, check-up sa clinic o sa hospital na madalas hindi libre. At ang pangatlong dahilan ay wala masyado silang makausap o kamarites. Heto nga yung pinakamadalas silang dahilan kung bakit ayaw nilang manirahan dito. Dahil nga masanay tayo sa Pilipinas na paglabas pa lang natin ng pinto ay may makikita na tayo at makakausap na tao. Dito nga sa Canada ay halos kabaliktaran. Dahil nga karamihan sa mga tao dito ay busy sa trabaho at mas pinipili pang nasa loob lang ng bahay, lalong-lalo na kung winter. Natawa nga ako nang sabi ni nanay na ilang oras na siya sa labas pero wala pa din siyang nakikitang dumadaan. Totoo na bihira lang kayo magkikita at magkakausap ng kapitbahay mo. Kaya nga isa sa mga dahilan kung bakit nalulungkot sila dito at mas pinipili nila ang umuwi na lang sa Pilipinas. Marahil marami pang ibang dahilan kung bakit ayaw ng karamihan dito sa Canada. Especially yung matatanda o yung ating mga magulang. Yung ibang mga magulang ay nalilibang at pumupunta sila dito para tulungang mag-alaga ng mga apo o mga anak nila. Dahil sa mahal na din na magpaalaga ng mga anak dito o kaya yung mga day home. Pero dahil nga malalaki na rin ang anak namin at mga nasa kolehiyo na sila. Kaya may mga pagkakataon mag-isa lang si nanay sa bahay. Pero para sa amin, maiksimang panahon naming nakasama si nanay dito sa Canada. Masaya kami dahil sa ganitong paraan naranasan niya kung paano ang buhay dito. Nakapasyal at nakarating siya sa mga lugar na hindi pa niya nakikita. Sa maiksing panahon na nagstay si nanay dito, masasabi daw niya na mas maganda ang kalidad ng buhay dito. Kaya lang dahil nga dun sa 3 dahilan na nabanggit ko, mas pinili niya ang umuwi na lang sa Pilipinas. Ikaw ba kung sakali magkaroon ng pagkakataon para dalhin ang magulang mo sa ibang bansa, isasama mo ba siya? Kung sakali namang naipasyal mo na o naisama mo na ang iyong magulang sa ibang bansa, pwede mong i-share ang iyong experience sa comment section. Makakatulong ang experience mo para sa mga kababayan natin gustong kunin o isponsoran ang kanilang mga magulang. Paano ba yan? Hihintayin ko ang comment mo sa comment section. Salamat nga pala sa panonood ng aming mga video. God bless everyone. Hanggang sa muli, sa ulitin.